mga bayan, welcome pong muli sa ating panibagong update rito sa South Luzon Expressway Toll Road 4. Dito po sa portion ng Barangay San Pablo, Santo Tomas City, Batangas mga bayan. Full blast na po dito ang pagtambak ng lupa rito mga bayan sa portion ng Package A. Malapit lang po ito mga bayan sa mismong Macban Interchange sa likuran natin. Dito po. Ayan po yung Macban Interchange sa likod natin mga bayan. Naway samahan niyo po si Purka Studio sa ating panibagong update dito po sa South Luzon Expressway Toll Road 4 na may habang 66.74 kilometers. Purka Studio hindi sikat pero nag-aabot ng Bagitan Tapat. Let's go! So ito na po mga kabayan yung mismong mula rito sa may Barangay San Pablo, Santo Tomas City, Batangas. Pupuntahan muna natin itong Macban mga kabayan. May ground shot tayo at drone shot. Mula sa Macban, papunta tayo doon sa mismong Barangay San Felix kung saan yon yung konektado sa Maharlika Highway para mayroon kayong idea once na ito'y mag-partial operation na para hindi kayo maghagilap. Saan ba ito papasok yung Macban Interchange? Saan po papuntang Padre Pio Church? Dahil itong Macban Interchange mga bayan, ito po yung pinakamalapit na interchange sa SLEX Tier 4 going to Santo Padre Pio Church mga kabayan. So itong way na ito na po yung loob ng SLEX Tier 4 papuntang Macban Interchange mga kabayan. So mula doon sa mismong pinaka-circle, lalabas tayo papunta doon sa Maharlika Highway. Wala pang 1 kilometro mga kabayan mula sa Macban Interchange going to Barangay San Felix, yung may footbridge doon at mayroong isang sikat na fast food yung pinakakanto doon sa Maharlika Highway para kung matuloy man di umano ang partial operation nito ngayong Pasko, ngayong taong 2026, ay mayroon na kayong idea kung saan ang way papasok dito sa Macban Interchange sa SLEX Tier 4. So dito mga bayan, ayan, ito muna yung ating drone shot sa mismong Barangay San Pablo. Yang area na yan mga bayan ay hindi pa simentado yan. Ngayon ay malapit na rin po yan lalatagan ng base course. So full blast na po at napakataas na po yung tambak. Halos ka-level na po yan dyan sa mga kabahayan. Ang tambak nila dyan ng lupa. Ayan, sa bandang kaliwa may naka-align na po yan mga kabayan. So napakataas na po yung tambak dyan sa portion na yan. At dating sakahan yan, dating palayan, na ngayon ay unti-unti nang nilamon sa mga subdivision, no? Balang araw talaga ay mawala na po yung sakahan dito sa portion na ito, lalo na po ito na po ang South Luzon Expressway. Asahan natin na dadami ang mga naglalakihang mga negosyo dito sa portion na ito mga bayan hanggang Lucena na po ito. Dahil napakaganda ang lugar. Hindi siya patag, no? Parang tagilid yung location rito mga kabayan. At ang kaharap sa ating kamera, dyan po tayo dumaan kaganina. Yan na po yung papunta dyan sa mismong Macban Interchange mga kabayan. So sa baba natin, dyan po nagsisimula yung mismong Package A papunta roon sa Santo Tomas Interchange mga kabayan. Hanggang sa ngayon, hindi pa natin tukoy kung saan talaga ang pinaka toll gate ng Santo Tomas Interchange. So pupuntahan natin maya, no? So ayan na po yung trumpet design sa unahan. Yan na po yung mismong Macban Interchange na kung saan yung diretso yan na yung papuntang San Pablo. Diyan po nagsisimula yung Package B. Pagkalampas ng trumpet design na yan mga bayan. So ngayon,
may ground siya tayo, pakanan tayo. Pagdating rito sa baba mga kabayan, pa right side tayo. Yan po yung way dyan sa bandang kanan mga kabayan. Dyan po yung toll gate itatayo dito sa Macban Interchange. So ayan po, dito na tayo mga kabayan. So baybayin natin no, yung pinaka ground shot natin na kung saan pakanan tayo dyan. Dahil pupuntahan natin, mag-exit tayo doon sa Maharlika Highway para may guide kayo mga bayan once na ito ay mabuksan na. Bago ang lahat, huwag nyo namang ipagkait ang pag-subscribe at pag-follow sa ating FB page at sa ating YouTube channel. Hindi man tayo sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. So ngayon, ito na po, pakita natin. So yung kalsada na bandang kanan, yung isang lane pa yung nalatag dyan, bandang dalawang lane, pa right side tayo. Papunta tayo ng Maharlika Highway. So, ground shot tayo ulit, mga bayan. So, ito na. Ito na yung way kaganina sa gawing right side. So, kung galing kayong Maynila, pa-exit kayo ng Padre Pio, ito yung right side, mga bayan. Ito yung pa-exit. Yan. Dito, paglabas mo rito, napakalapad nitong area na ito mga bayan. So dito po itatayo yung future toll gate nitong Macban. So ang tanong, no? So ayan po yung kalsadang hindi pa na semento sa right side, yung may tao. Yan po yung galing ka ng Santo Padre Pio, papunta ka ng Lucena. So dito sa portion na to mga bayan, ayan po, hindi nila semento rito sa portion na to. Dito itatayo yung future toll gate ng Macban. So andyan na po yung mga engineer. So diretso lang po tayo mga bayan, no? Ito na yung palabas, pa-exit. Ito na yung entrance exit papunta doon sa Maharlika Highway. Here, napakalapad eh. So ito na yung palabas. Pagdating dyan sa Barangay Road na yan, yan po yung pakaliwa papuntang Bay Laguna, pakanan papunta sa mismong Maharlika Highway. So ito na mga kabayan, so pakanan tayo kasi yung pakaliwa papuntang Bay Laguna. So ito na po. Yan, may idea na kayo mga kabayan para masundan ninyo once na ito ay mag-partial operation na. Dahil di umano ay Santo Tomas, Macban, San Pablo at Tiaong. Sana matuloy ano po. So ito na po dyan mga bayan sa unahan, dire-diretso lang. Sa unahan konti, yan na po yung intersection ng Maharlika Highway. At mayroong footbridge dyan. Hindi po kayo malito at mayroong isang sikat na kainan sa ating bansa. Yung pinakakanto ng Macban Interchange. Wala pang 1 kilometro to, nasa 800 meters lang or 900 ngayon or di kaya mga 700 meters lang mga kabayan. So ayan na po yung Maharlika Highway, kitang-kita na po natin mga kabayan. So dito mayroong ano siya, footbridge. Ito na po yung Barangay San Felix. Ayan po yung fast food sa bandang kaliwa. At ayan po yung footbridge. Dito sa portion ng pakanan kayo papuntang Padre Pio. Malapit lang po rito mga bayan, wala pang 2 kilometro. Ayan po yung fast food yung kanto. Yung pakaliwa dyan, pakaliwa dyan papuntang Alaminos, Laguna. Itong pakanan papuntang Maynila. Entiende? Sasabunutan ko kayo hindi kayo makaintindi. Sana all. Ayan yung footbridge mga bayan. Itong Macban Interchange, ito po yung malapit na interchange sa Santo Padre Pio Church. Kung Katoliko man kayo, ano? So yung babaan natin mga kabayan, yung kaharap sa ating kamera, maglalagay pa sila dyan ng
maliit na tulay. Maiksi lang naman. Ayan po yung mga kolom oh. Pero ang grabe yung kolom, ang lalaki, ang dadami pa. So ito yung portion ng barangay San Miguel, Santo Tomas City, Batangas. Sa bandang kanan, sementado na po yan. Mula riyan hanggang doon sa mismong area ng barangay San Bartolome, San Antonio, at doon na po sa mismong geothermal. Sa may barangay San Antonio, yung subdivision doon, yun po yung medyo nasa 40 meters, hindi pa simentado. So ayan, kaharap sa ating kamera sa ngayon ay approaching sa mismong barangay San Pedro, Santo Tomas City, Batangas. So ayan na po yung mga girder, naka-ready na po yan para sa gagawin nilang tulay doon. So ayan po yung baba, isang concrete box culvert para po sa barangay road dito sa may barangay San Miguel. At sa unahan mga bayan, bago mag barangay San Pedro, Santo Tomas City, Batangas, ito ay simentado na. Matagal na pong simentado to rito mga bayan, itong portion na ito. Ayan, napakakinis oh. Hanggang doon, pero doon sa unahan, may putol na naman dahil gagawa sila roon ng napakalaking dambuhalang lagusan ng tubig. Ayan po. So, ayan na po yung intersection doon, Barangay San Pedro. And then doon sa dulo, yun na po yung Barangay San Pablo, Santo Tomas City, Batangas. And then, yun yung Barangay San Pablo, mga bayan, boundary po iyan ng Santo Tomas, Batangas at Macban, Laguna. So, sa estimate lang natin nito mga bayan, itong package kung wala mang mga kalamidad, bagyo, alam naman natin mag September, October, November ay panay bagyo. Posible mahabol ang partial operation, pero kung may panay ulan, panay bagyo, ay medyo dihado na mabuksan ito sa partial operation bago magpasko mga kabayan. Pero dyan sa portion na yan, sa package A, yan na lamang po ang medyo mahaba-habang hindi pa na semento. Kaganina doon tayo sa dulo. Doon tayo sa dulo mga bayan, pinakita na natin papunta rin. So lumipat lang tayo rito sa isang barangay, Barangay San Vicente, and then Barangay San Miguel. Halos magkadikit laang. So ayan po, makikita po natin yung portion na yan kung saan tayo galing kaganina. At yung may puti doon sa dulo, yan na po yung Macban Interchange. Tinaasan na lang natin yung lipad mga bayan, nasa halos 150 meters na po tayo. Medyo napakalayo na po nito mga bayan, no? So yun po yung progress dito sa package A. So itong portion ng Barangay San Pedro at San Pablo sa Tomas City, Batangas, sa kabuuan ng package A, yan na lamang po ang medyo nasa 60 meters na hindi pa nalatagan ng konkretong semento. So ipakita ko po sa inyo mga bayan ang nakakabighaning Mount Makiling. Napakaganda oh. Sana all masisilayan ninyo yan mga bayan ng malapitan once na ito ay mabuksan na po itong package A, package B, package C. So sa dulo, mahaba na po yung semento. Mula rito sa may Barangay San Miguel hanggang doon sa mismong geothermal, na kung saan pupuntahan natin ngayon doon, yung bundok doon na nag-iisa. Pero yung isang bundok ay simentado na po yun mga kabayan. Mayroon bang hindi pa na semento nasa isang lane na lang or dalawang lane mga kabayan. Yang may mga kabahayan dyan, yan po yung Barangay San Miguel. Sa kinaroroonan natin yung baba na yan, yung may concrete box culvert, yan po yung Barangay San Vicente. So narito na po tayo sa mismong Barangay San Antonio.
mga kabayan. So ayan po, may mga girder na pala, nailatag na mga kabayan. So yan po yung sinabi ko dati na nilagyan nila ng tulay na walang ilog. So dito sa portion na ito, imposible na dito itatayo yung toll gate ng Santo Tomas interchange. Pero hindi pa yan sigurado mga bayan, kaya abang-abang nga natin, no? Kasi nagsulputan na rin po rito ang mga subdivision. So yan sa unahan, masisilayan natin yung simentado na hanggang doon na po yan sa unang bundok sa dulo. So dito sa portion na ito ang tinatambakan pa ng lupa. Yung bahagi na yan mga kabayan. Ito po yung tapat ng Barangay San Antonio, Santo Tomas City, Batangas mga kabayan. Ayan po yung tulay na yan, oh, na ginagawa nila dyan. Yan. So posible dito itatayo dahil napakalapad na lugar dyan sa baba mga kabayan. Ang lipad natin ngayon ay nasa 100 meters pero parang mababa pa rin, no? Sa sobrang lapad ng portion na yan mga kabayan. At doon sa unahan, yan po yung subdivision na napakaraming unit na na-demolish dyan. Yung kaharap sa ating kamera naman ay approaching sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas City, Batangas. So ayan mga bayan, napakalalim na po, no? Halos kalibil na po yung portion na yan doon sa mismong may BS course na. At mismong kabilang bundok na kung saan ay papasadahan rin natin mamaya-maya mga kabayan. So yung portion na yan na lamang po, no? Yung bandang kaliwa, yan na po yung pinaka-label niya, pinaka-alignment niya. So binabawasan na lang nila yung portion sa bandang kanan para safe po, no? Hindi magkakaroon ng landslide
sa portion na yan, sa bahaging iyan, sa gawing right side mga kabayan. So sa bandang kaliwa, sa baba natin, ay naka ano na po yan, ready na po yan, no? Yan na po yung pinaka-final na alignment dyan. So, yan po, masisilayan natin, konting gawa na lang mga kabayan. Nilalaparan na lang nila yung pinakataas mismo. Nang sa ganun, once pag umulan, alam naman natin na panay ulan sa ngayon, ay hindi magkakaroon ng landslide. Posible magka-landslide pag ganyan yung itsura. Oh. Dapat naka-slanting yung bawas ng lupa. Yung pinakataas, lalaparan talaga siya para hindi magkaroon ng landslide. Dahil yung portion na yun, mga bayan, medyo safe naman dahil mabato na rin. Grabe yung bato. Kaya nahihirapan sila dyan sa bandang ilalim dahil yung bato ay napakasulid. Talagang umaapoy yung mismong hammer nila, no? Pag tumama na sa bato yung pinaka panghukay nila mga bayan. So ayan po, halos lahat ng heavy equipment ng contractor nito ay talagang narito na sa portion na ito mga bayan. Ito na lamang po, no, nag-iisang bundok sa kahabaan itong SLEX TR4 dito sa package A, nahadlang. Yung isa ay halos matapos na paglatag ng concrete cement. Sisilipin natin ngayon kung tapos na ba. Pagkatapos nito mga bayan. Ayan o, umusok mga bayan o, sa bandang kaliwa natin o. Ayan. Kita nyo mga bayan, yung usok sa galing dyan sa mismong backhoe. Kaya napakatindi yung mismong ano dyan, yung mga bato. So, once na ito ay matapos na ay baka katapusan ngayong buwan, ito ay tapos na. Patag na yan dyan sa portion na yan mga bayan. Kasi yung pinakagitna ay yan na po yung pinaka-final alignment. So, yung baba, magkakaroon siya ng tulay pero naka-ready na. May mga girder na. Buhos na rin yung mga poste, no? Kunting ang inaabangan dyan, yung pagbuhos dyan sa portal beam. Ayan po yung usok mga bayan. Napakasulit yung mga bato dyan, no? Kita nyo naman yung usok. Ang tindi. Grabe, oh.
So, ayan na po mga kabayan, ito na po yung pinakaunang bundok na halos matapos na ngayon, ang paglatag ng concrete cement. So, ito na po, itong bundok na ito mga kabayan, ito ay sakop sa Santo Tomas City, Batangas po ito. Yung pangalawang bundok kaganina, yung binubungkal pa ngayon, full blast ang gawa, yun po ay sakop sa Calamba City, Laguna. So, ang kalagitnaan nitong dalawang bundok, yan sa bandang kanan, yan po yung isang geothermal dito po sa boundary ng Santo Tomas, lalawigan ng Batangas at lalawigan ng Laguna. So, ayan po, ito po yung bundok na una, sakop sa Santo Tomas, ay 2 lane na laang mga kabayan. Yung baba natin ay halos matapos na ang paglatag ng concrete cement. So, next update natin, asahan natin itong portion na ito ay matatapos na po ito sa paglatag ng concrete cement. So, ayan po, papunta na po ang ating helicopter, papunta doon sa kinaroroonan natin kaganina. So, sa right side, yan na po yung geothermal mga kabayan. So, hanggang dyan sa concrete box culvert, tapat mismo ng geothermal mga kabayan, yung latag. Ayan po yung kabilang bundok. Ay, mayroong ano rito, something wrong sa signal, oh. Nawala yung signal natin, nagpula. So, ayan na po mga kabayan, yung bundok na full blast na po ang paggawa ngayon, pagpatag dyan. Ayan, oh, halos kalibel na rito mga kabayan. So, kung matapos yan, ay yung kabuuan ng package A ay wala nang problema. Wala nang gaanong, kung mayroon man ay konting semento na lang, konting ayos sa mga portion, no? Dahil dito ay halos patapos na rin. So, sana makahabol sa bago magpasko. Yan lang po muna mga bayan yung ating update. Porka Studio, hindi man sikat, pero nag-aabot ng balitang tapat. Paki-like, share, follow, and subscribe. God bless po sa lahat.